Magandang umaga mga bata. Harinawa kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan sa kabila ng pagkakakansela ng ating klase sa araw na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ugnayan ng China at mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Ito ang inyong guro, Ginoong Leo narito. Sa kasanayang pagkatuto, naway mapahahalagahan ang ugnayan ng heograpiya at sinaunang kasaysayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bakit kaya mahalagang tuklasin ang ugnayan ng China sa mga kalapit na bansa noong sinaunang panahon? Ano kaya ang epekto nito sa kanilang pamumuhay? May kaugnayan kaya ito sa tinatawag nila ngayong Nine Dash Line? Tara, alamin natin ng mas malalim. Let's explore. Ugnayan ng China at mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Para sa pamprosesong tanong, una ay kailan kaya nagsimula ang ugnayan ng China at Timog Silangang Asya? Ikalawa, bakit hinanap ng China ang rutang pandagat? Ikatlo, paano nakatulong ang bagong sasakyang pandagat ng China sa kalakalan? Ikaapat, ano ang naging benepisyo ng mga tributaryong estado sa ugnayang ito? At sa iyong palagay, paano nakatulong ang sistemang tributaryo sa pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng China at iba pang kabiasnan? Ang panahon ng ugnayan. Nagsimula noong panahon ng dinastiyang Tang o ika-9 na siglo, lalong lumakas sa panahon ng dinastiyang Song. Bumagsak ang kapangyarihan ng Srivijaya at lumakas naman ang kalakalan ng bansang China. Naghanap ang China ng bagong rutang pandagat katumbas ng tinatawag nilang Silk Road upang makaiwas sa mga tribo sa gitnang Asya. Gumamit ang China ng mga bagong sasakyang pandagat na kayang magkarga ng hanggang 600 tonelada ng produkto. At lalong naging masigla ang kalakalan sa dagat Timog China o yung tinatawag nga ngayon na South China Sea. Ang mga estado sa Timog Silangang Asya ay naging tributaryo ng China. Nagbibigay sila ng tributo o regalo, halimbawa gaya ng produkto o likas na yaman sa emperador ng China. Kapalit nito ay proteksyon at benepisyong pang-ekonomiya at pinayagan silang makipagkalakalan sa China. Ang Champa, ito ay tapat na estado, may kaugnayang politikal at pang-ekonomiya. Ito ay matatagpuan ngayon sa bansang Vietnam. Ang Funan, Khmer, Lao at Thai ay naging bahagi rin ng sistemang tributaryo. Ito ay ang mga bansang nakapaloob sa mainland China gaya ng Myanmar, ng Laos, ng Thailand at Cambodia. Brunei, Luzon, Sulu at Malacca. Naging tributaryo din bago dumating ang mga Europeo. Nagkaroon din tayo ang Pilipinas ng ugnayan sa mga kalakalan na isinagawa ng bansang China. Ang ugnayan ng China at Timog Silangang Asya ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, kundi pati na rin sa usaping politikal, proteksyon at pagkakaroon ng kapaki-pakinabang na relasyon sa pagitan ng mga estado. Ano naman ang naging ugnayan ng India at mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya? Ang ating kasanayang pagkatuto ay napahahalagahan ang ugnayan ng geografiya at sinaunang kabihasnan o kasaysayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ano ba ang alam ninyo tungkol sa bansang India? Bukod sa ang alam natin ay mekus-mekus, tara't alamin natin ito ng mas malalim pa. Para sa pamprosesong tanong, kailan kaya nagsimula ang ugnayan ng India sa mga bansa sa Timog Silangang Asya? Ikalawang tanong,
Anong ibig sabihin ng sphere of cultural influence? Pangatlo, paano pinalaganap ng India ang relihiyong Hinduismo at Budismo sa Timog Silangang Asya? Ano ang pagkakaiba ng tinatawag na Indianisasyon at Sanskritisasyon? At sa iyong pananaw, paano nakatulong ang ugnayang ito sa pagkakaisa at kaunlaran ng Timog Silangang Asyang rehiyon? Ang ugnayan ng India at mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Nagsimula ang impluwensya ng India sa Timog Silangang Asya mula 290 BCE or before Common Era or before Christ Era hanggang ika-15 siglo or Christ Era. Ang Timog Silangang Asya ay naging bahagi ng sphere of cultural influence ng India. Walang formal na pananakop, ngunit lumaganap ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng India sa Timog Silangang Asya. Dalawang pangunahing relihiyon ang ibinahagi ng India. Una ay ang Hinduismo at ang ikalawa ay ang Budismo. Ito ay madaling kumalat sa mga kalapit bansa ng mainland Asia. Sa usapin ng kalakalan at pakikipag-ugnayan, naging malawak ang kalakalan ng India sa mga bansang tulad ng Burma, Bhutan, Sri Lanka, Thailand, Pilipinas, Cambodia, Laos, Champa at iba pa. Ang mga rutang pangkalakalan ay naging daan ng pagpapalaganap ng kulturang Indian. Mapayapang nakapasok ang kulturang Indian sa Timog Silangang Asya na tinatawag na Indianisasyon. Samantala, may tinatawag silang Sanskritisasyon mula kay M.N. Srinivas. Ito ay pagbabago ng ugali at pamumuhay ng mga tao mula sa mababang caste upang tularan ang mas mataas na uri gaya ng Brahmins, Satriyas at Vaishyas. Naging madali ang pagtanggap sa kulturang Indian dahil may pagkakatulad ito sa kultura ng mga bansang may wikang Austronesian, Munda at Mon Khmer. Ang mga tao mula sa Malaysia, Indonesia at Pilipinas ay nanirahan sa Timog Silangang Asya noong 2,500 hanggang 1,500 BCE. Ang rutang pangkalakalan sa pagitan ng India at Timog Silangang Asya ay nagpalakas ng kalakalan ng mga pampalasa at iba pang produkto. Ano naman ang ugnayan ng sinaunang kabiasnan ng Pilipinas sa mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya? Ito ang ating goal natin today. Mapahalagahan ang ugnayan ng geografiya at sinaunang kasaysayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa pamprosesong tanong, kailan kaya nagsimulang umusbong ang mga sinaunang kaharian sa Pilipinas? Ano ang mahalagang natuklasan noong 1989? Bakit ito mahalaga sa kasaysayan? Ikatlo, paano nagkaroon ng ugnayang pangkalakalan ang Pilipinas sa ibang bansa? At ang pang-apat, ano ang pinapakita ng Laguna Copper Plate tungkol sa sistema ng pamahalaan noon? At sa inyong palagay, bakit nanatili ang Islam sa ilang bahagi ng Pilipinas magpasa hanggang ngayon? Ito ang larawan na tinatawag ng Laguna Copper Plate. Saan sa kasaysayan mo unang narinig ang salitang Laguna Copper Plate? Maaaring ito'y narinig nyo nung kayo ay nasa elementarya. So ating balikan muli ang kasaysayan nito. Paano kaya nagkaroon ng koneksyon ang Pilipinas sa ibang bansa noon pa man? Ano kaya ang epekto nito sa ating kasaysayan at pagkakakilanlan? Tara, alamin natin to ng mas malalim.
Nagsimulang sumibol ang mga katutubong kaharian sa kapuluan ng Pilipinas sa unang milenyo. Sa panahong ito, aktibo na ang pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Natuklasan ang Laguna Copper Plate Inscription noong 1989. Ayon sa pagsusuri ni Anton Postma, ito ay nagmula sa taong 900 CE. Ang inscription ay ginamitan ng Kawi script, Old Malay at Sanskrit, patunay ng ugnayang pangkultura sa Indonesia at India. Karaniwang pinanday na metal, telang yari sa hibla at ginto at bulak ang naging mga produkto sa panahon ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa bansang India at Indonesia. Karaniwang nakikipagkalakalan ang mga Pilipino sa China, Annamese o tinatawag ngayon ng mga Vietnamese, Laos, Khmer, Arabia at Europeo. Ipinapakita ng Laguna Copper Plate na may sistematikong pamumuno at batas na umiiral na noon. Halimbawa, pagpapatawad sa utang ni Namwaran na isang mataas na opisyal. Nagsimula noong ika-14 na siglo, lalo na sa Sulu at Mindanao, ang pag-iral at pagpasok ng Islam. Dinala ito ng mga mangangalakal mula Indonesia at India. Pinalaganap ng mga sultanato at nanatili hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap ang Islam hindi lang bilang reliyon, kundi bilang bahagi ng kalakalan at pamumuhay. Ating tandaan, ang Pilipinas noong sinaunang panahon ay may mayamang ugnayan sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya, sa larangan ng kalakalan, kultura, relihiyon at sistema ng pamahalaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito.